Ay, isang magandang araw po sa ating lahat. Nako, ito marami tayong pag-uusapan. Nako, Ben Tulfo at Ramon Tulfo. Tila nagsasagupaan sa social media. Pero si Ben Tulfo ay medyo tahimik lang, no? Sinugod niya na ito ni Ramon Tulfo. Binakbakan sa social media. No? Sa bagay, hindi naman to makakasugod katulad ni Ben Tulfo, no? Pero inaabangan ko kasi yung pagsugod ni Ben Tulfo, no? Kasi syempre kuya niya yan. Kasi si Ben Tulfo po, alam naman natin, sumusugod talaga to, no? Talagang yung matanda na nga lang to kasi 68 na lang yata to, magsi-70 na, no? Pero yung kabataan ni po ni Ben Tulfo, kung maano nyo po, ito po ay sumusugod po to, edad niya mga 20 anyos. Talagang matapang po talaga mga Tulfo, no? Ngayon, ito nga kuya niya nakatapat niya dahil nagsimula po ito doon sa 250 to 300k na tip doon sa isang Viva Max artist, no, na talagang pinag-usapan sa social media. At ito naman kuya, wala naman tinutukoy kung sinong RF, no, nag-react sa social media. At ang sabi niya, di ba, ni Ramon Tulfo, di ba naman babae, wag naman lalaki. So, nakalimutan yata ni Ramon Tulfo na public servant si kuya, si kapatid niya, si Rapi. At higit sa lahat, may asawa yon. Ang alam ko, ang mga Tulfo, takbuhan ng mga mag-aaway nag-asawa, yung mga inaapi. Pero sa ngayon, bakit nangungunsinti ka? Nangungunsinti kayo, hindi kayo, ikaw lang ata, no? Ng bagay na kung saan minsan nyo nang ipinaglalaban. Di ba? Erwin Tulfo, Ramon Tulfo, ang dami, di ba? Yan, ampun ako lang kay Ramo. Dapat kung nangungonsinti ka, alam mo ba, mas masama yung ginawa mo kaysa kay Rapi? Di ba? Bakit? Si Rapi hindi napatunayan eh. Na talagang kasama niya yung Viva artist eh. Hindi niya napatunayan yon. Viva Max ba yun? Tama? Hindi niya napatunayan. Ay, hindi na wala nagpatunay doon. Pero ikaw, nagpatunay sa iyong salita. Ang sabi po ni Ramon, di ba nakaraan po, di ba naman babae, wag naman lalaki. So, pinukonsinti mo. Bagay na yan ang programa ni Rappi na action sumbong mo kay Rappi in action, no? Ibig sabihin sila yung kayo yung nag-aayos ng asawa ng mga nangangalo niya, galit kayo, ibig sabihin. Pero bakit ngayon nangungunsinti ka? Ngayon ito nga po, ito po si Ramon po ay nakakatawa po dito, nagpaparinig po sa social media kay Ben. Ayan po, ito ang nagpapatunay sa sinasabi ko sa inyo na may diferensya ang utak ni Ben. Walang masama sa SOP. My goodness, gracious. Parang ano ito, pahinga natin. Ang isa po sa talamak na salita kapag project ng politiko, congressman or senador o ng kahit mga mayor ay yung tinatawag na SOP. I'm sure, alam nyo rin yun. Ano ba? Meron ba kayo naiisip na paraan para matigil itong bullshit na SOP na yan? Is that fine with you? As long as wag mababo yung proyekto, it's okay for you to get that kind of commission SOP. No, oo. wag na mababo yung proyekto, basta okay lang ata yung SOP. Hindi ko alam kung ano yung SOP na yun, lagay nyo sa baba ko na yun. Sabi dito, my goodness gracious, walang masama sa SOP. Ayan, sabi niya po. Ngayon, ito yung patunay daw niya na may talaga may diferensyang utak ni Ben. Ngayon, nag-post po bago yan, nag-post po si Ramon Tulfo, ang kanyang kuya. Talagang sagupaan to, no? Hindi pa sumasagot si Ben, no? Alam mo naman si Ben, sasagot yan mga isang linggo before. Tinicheck niya muna kung ano yung pulso ng tao, tsaka siya sasagot. Ito po ang paratang ni patotsyada po ni Ramon Tulfo. Talagang away to. Baka sugurin to. Baka sugurin ka ni Ben. Maniwala ka sa akin. Yeah? Pero sa panig na ito, mga kababayan, pabor ako kay Ben Tulfo. Kasi mas tama ang sinabi niya. Kay Ramon kasi hindi mo malaman kung ano yung mga post niya minsan, sir eh. Di ba parang sabi ko kasi, sir, parang mag-retire ka na yata eh. Panahon na yata eh. Kasi minsan kung ano na yung mga sinasabi niyo po, sir eh. Di ba? Kung may pasa ang anti-dynasty bill, ay lalagdaan ng mga kapatid kong si Rapi at Erwin, aking sister-in-law na si Jocelyn at pamangkin kong si Ralph upang maging batas ito. Ayaw namin ng political dynasty. Impact, pinagdasal ko ng taimtim na huwag manalo si Ben nung nakaraang eleksyon. Salamat at dininig naman ang dasal ko.
Bukod sa magiging tatlo na ang tulpo sa Senado, kapag nagkataon ay may siraulo na senador. Di bali ng senador sina Bongo, Bato de la Rosa, Lito Lapid at Robin Padilla dahil matitino ang kanilang pag-iisip. Hindi si Ben, may sarili siyang mundo. Kaya di namin pinapatulan si Ben sa kanyang diatribes laban sa akin at kina Rapi at Erwin ay dahil may kapansanan siya sa pag-iisip. Alang ya, ang dami-dami pwedeng magkaroon ng kapansanan pag-iisip pa. Yeah? Pag sabi kapansanan, inborn yun. Yeah? Ilang beses namin pinapuyuhan siya magpatingin sa psychiatrist, pero nagagalit siya. Mas lalo pa kaming inaaway. Hindi daw siya loko-loko. Katulad siya ni Sara, ayaw umamin na siya ay loka-loka. Eto, pang-aasar na lang to. Sir, hindi po namin nakikita na loko-loko si Ben at si Sara. Sir, hindi po ito ina-act ng taong loko-loko. Baka siguro po, punahin nyo rin ang sarili nyo. Punahin nyo ng sarili nyo kasi medyo nakakaduda rin ho kayo eh. Di ba? Yung sinasabihan yung tao na loko-loko si Ben, bakit kapatid kayo, magkaaway kayo, no? Pero sa akin si Ben, di ganun ang kay Ben. Matino si Ben. Ano nga lang, misa wala siyang preno-preno, pero ganun siya, style niya yun eh. Bilang pinakamatandang kapatid, ako ang nagpaaral kina Ben, Erwin at Joseph. Alam ko ang pag-uugali ng isa't isa sa aming pagkakapatid. Ben, pinag-aral ka pa ng kuya mo eh. Ngayon kakalusin mo yata. Nako, yari ka kay kuya. Sumbat to, di ba? Bukod tangi si Ben sa aming magkakapatid. Kahit nung bata pa yan ay may topak na. May nervous breakdown si Ben. Nagtatapang-tapangan lang yan. Matapang lang siya dahil may bodyguards. Subukan mong kasuhan mo yan, atakbo siya atulin. Baka maihiyam pa sa kanyang pantalon. Kaya palagi siya nakakukulong sa kanyang bahay dahil siya ay sociopath, ba? Wala siya makasundo. Kaya siya hiniwalayan ng aking sister-in-law, ubod ng ganda at matalinong doktora dahil sa kanyang pag-uugali. Nako, yan no? Alam ko nabasa ni Ben to, pero hinihintay natin ang sagot ni Ben kung ano ang masasagot niya. Tignan mo ito, tignan mo to. Oh my, baka may lakim na lakam kayo. Bad things. Ano ba to? Ang dami. Di ko makalimutan kay Kuya Mon yung programa niya na Setang Totoo na Wish na Universe. Binibigyan Langit Universe. May nagtanong ba sino nagpapaaral sa kapatid mo? Hindi. Iwanan natin yan. Dito, ano naman natin dito kasi nagsimula yan, mga kaibigan. Dito po nagsimula yan sa away na yan. Painggan natin konti. I-recap natin konti Tuwid. Ako magpapaliwanag kung kinakailan ko magpatid. Hindi na po kami mga bata na pwedeng makialam ang isang kuyang matanda. Kami sa kami. Matatanda na po kami. Para tuloy ang ginagawa rito, para kami isang katarbang mga paslit. Kaya para sa akin po siguro, alam niyo, pag isang kapatid namin na nagsasalita, na hindi naman siya official para magsalita, hindi siya binigyan ng sabihin natin na pahintulot na magsalita. Mabuti sana kung sinabi ng kapatid namin si Rafi, sige magsalita ka mo para sa akin, okay lang yun, at least pinabayaan mo. Pero kung yung kusa kang loob nagsalita, hindi naman kayo naninirahan sa isang bahay, magkaiba naman ang buhay, bakit ka nakikialam? At bakit ka nagsasalita? At para tuloy ang dating kasi kuyang, konsentidor ka. Konsentidor ka sa mga gawaing mali. Yun ba yun? Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama, okay lang ang babae, wag lang ang lalaki. Anong ibig sabihin doon? Kung gawain mo at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, wag mo kaming idamay, wag mo kaming isama doon sa... Dito nga po kasi, dito nagsimula yun, napikon siguro si Ramon, dahil sa banat ni Ben Tulfo dito. Ipagtatanggol mo dahil di ka tagapagtanggol namin. Marunong kami magtanggol. Sometimes just shut up and then mind your own business. Hindi na pinag-uusapan dito dahil hindi na kami mga paslit, kami magkakapatid. Whether yung dalawang senador o ako, lalo na ako, iba ako, nagsasalita ako. Kaya ikaw, kuya, shut up. Magtanim ka na ng kamote sa... Inutusan pa magtanim ng kamote. Alam mo, ang pagtatanim kasi ng kamote, nung araw kasi, yun yung mga bagay na tamad eh. Bagay na, sabi nung araw lang kasi madaling tumubo ang kamote eh. Alin man kamoting gapang, kamoting kahoy.
Madaling tumubo yan eh. Kaya madali rin kumita kung tutusin. Magtayo ng kamote. Na ito ka, dito po, dumako na po tayo sa 60 billion na pondo ng PhilHealth bakit nga ba? Ano ba meron? Ipinaliwanag po ni ni Atty. Salvador Panelo ang tungkol dito, real talk. Na, alam naman natin, sabi niya nakaraan, may isang senador, di ko na babanggitin kung sino, alam nyo na, pa-play safe siya. Na kesyo daw ay nagpasalamat siya sa Supreme Court, ganyan-ganyan. Pero isa sa mga pumirma ng BICAM doon sa PhilHealth. Hanapin niya na, wag natin hanapin, alam niyo na yun kung ano yun, sino yun. Ito, paigyan natin si Salvador Panelo, ha? Sa PhilHealth, ng mga walang iyang tiwaling, miyembro ng Kongreso at Senado at mga private contractors at mga DPWH kung maniniwala kayo sa mga investigasyon na lumabas na itinuturo sila at may mga pag-amina. O, kung yung pondong kinuha mo sa PhilHealth, ibinalik mo nga totoo sa National Treasury. Pero yun, napunta rin sa appropriation para sa mga flood control projects na ninakaw ng mga walang hiya. Bakit ngayon, yung taxpayer, pera na naman ng gobyerno, ang ilalagay mo sa PhilHealth? Aba, ninakawan na ng taong bayan. Pagkatapos siya pa magre-reimburse sa PhilHealth? Makapagtataka lang na PhilHealth, no? Ang laki ng binabayar natin sa PhilHealth. Para tayong hindi nakikinabang dyan, no? Parang gimmick lang yan, no? Yung PhilHealth na yan, no? Para sa akin, hindi ko maramdaman yan mula pagkabata ko yung PhilHealth na yan. Ano ba talaga purpose niyan? Tayo. O walang galang na sa Korte Suprema. Mukhang hindi ko yata nakita niya yun. Ang kailangan, na magbalik ng mga pera, yung mga nagnakaw. Tama po yung desisyon na sinasabing yung 60 billion na ibinalik sa Treasury, ginawa sa PhilHealth. Alam mo, 60 billion, napakalaki yan, ha? Hindi yan, pag pinasok mo sa loob ng bahay mo, yan, mapupuno bahay mo. Di ba? Kaya hindi to basta-basta usapan na to. Kaya kung yan sila, hindi pinatutuunan ng pansin yung Kalasara, Bagman ni Sara, pero itong PhilHealth, hindi nila pinapansin kung ano pinagagawa nila. Alam nyo na kung anong panakip ang ginagawa. Talagang illegal yon. Kasi yung PhilHealth, yun po ay pondo ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. At sa yung mga taxpayer, para yun ay nakalaan, nagagastusin para sa ikabubuti ng kalusugan ng taong bayan. At sa batas, kailangan huwag mong tatanggalan ng kahit na isang pera dyan. Katunayan, nakalagay nga sa batas, kailangan kung may sobra, gagamitin mo yung sobra doon sa pakikinabangan ng mga beneficiaries. At ang beneficiary at taong bayan. Sapagkat ating salikang batas, sinasabi na kailangan pangalagaan natin ang kalusugan ng taong bayan. Affordable health services should be given. Madalit sabi, kung pwede nga, libre sa akin, dapat libre yan. Pero sinasabi ng batas natin, sa akin lang, kayang-kayang ilibre. Hindi naman ganun tapos magkaroon ng programang health issue para di magkasakit, ipatigil lang bawasan ng pag-iinom, bawasan ng paninigarilyo, alam mo yun. Tapos hindi katulad ng isang yung isa diyan yung isang Auntie Claire ba yun? Gumawa daw ng tulay para daw yung mga pupunta doon sa ospital makakarating. Makatwiran talaga ng bugok na yun, no? Eto nga, yung PhilHealth na yan, mga kaibigan, bata pa tayo. Hindi na natin napapakinabangan yan. Hindi ko alam anong pakinabang dyan, Parang kakaltasan ka, bibigyan ka lang ata ng konting dyan, no? Dapat yan, malibre lahat yan, Yeah? Tutusin lang. Ilang Pilipino nagtatrabaho at nagpi-PhilHealth? Sige nga, ilan? Ang yabang-yabang nyo, Lahat ng Pilipino, ang daming employed. Tapos samantala siyempre may kaltas sa PhilHealth yun, di ba? Meron. Yung isipin nyo na lang, ilang milyon ng Pilipino, sa tagpipiso na lang, isang sahod, ang laki.
Eh, ito, laki ng binabawas sa PhilHealth sa isang sahod ng Pilipino. Saan na pupunta? Di ba? Alam mo talaga, dapat lahat ng ahensya ng gobyerno, imbestigahan eh. Oo. Palitan. Yung mga dating gawin na yan, mga dating kinagisnan, mapanahon man ni Pinoy, mapanahon ni Duterte, mapanahon ni Marcos, walang pipiliin, palitan lahat. Kailangan 2 taon, may nakareserva ka dyan. Hindi po pwede mong sirain ang programa ng health services ng PhilHealth. At kung merong pang sobra, kailangan gamitin mo yan sa kapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Pero ang ginawa, itong si Recto, gumawa ho ng memorandum circular na ilipat sapagkat gagamitin nila ang pondo para doon sa mga unprogram kagaya ng mga flood control project. Yun ang nangyari dyan. So maraming inilipat na pera doon sa National Treasury para daw gamitin ito sa ibang proyekto at program. Nakasama nga doon yung flood control projects. Ngayon, sabi ng Korte Suprema, Recto, wala kang kapangyarihan na gawin yan. Ang pwede lang maglipat ng pondo sa allocation ay ang presidente ng bansa. Ikaw cabinet member ka lang mali ka dyan. Paano kung inutusan ng presidente? Di ba? Ngayon, ang naging naman issue dun sa Recto kasi gusto ng mga tao o ng mga kritiko, kailangan, demanda mo yan. Technical malversation yan Kasi hindi ka pwede maglipat ng pondong allocated na naka-reserve na yan doon sa isang entity tapos ililipat mo. Wala kang kinita pero sa batas, technical malversation yan. Alam mo ito, maputol tayo Alam mo sa isang tao sa isang lugar, halimbawa may 100 tao sa isang lugar, balance na balance yun kung lahat ng tao na nagbabayad ng buwis. Balance na balance yun Walang kukulangin doon, walang sosobra doon. Halimbawa lahat kayo, 100 kayo, kasama lahat, nag-ambag-ambagan kayo, tigil 5 piso. Walang kukulangin kasi lahat kayo nag-ambagan Di ba? Mapapakinabangan yung inambag nyo Pero pag may nangupit doon, sa pinag-ipunan nyo, ba't 100 kayo, nag-ambag kayo tagi 5 piso. Pag may kumupit na 20 pesos doon, may kukulangan isa na tao Correct? Di ba? So, ibig sabihin, dapat sa isang kumpul na tao, wala mangungurakot. Dapat sa ahensya ng gobyerno, isang ahensya yan, pag yan perfect na wala nangungurakot, makikinabang lahat ng taong bayan. Halimbawa sa PhilHealth, walang anomalya man dyan, walang anomalyang issue dyan, makikinabang ang taong bayan Lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat perfect, makikinabang uunlad ang Pilipino, sabihin ko sa inyo. Ang problema lang mo doon, sabi ng Korte Suprema, sabi niya, hindi mo pwedeng demanda. Hindi naman nila sinabi kung bakit hindi demanda. Pero lang, grave abuse of discretion. Pero yung krimen, pwede, sabi ng kritiko, technical malversation, plunder pa nga yan. Kasi more than 50 million. Kaya ko naman, bilang abogado, tinitingnan ko naman ang ginawa ni Recto. Kasi pag dinimanda mo yan, meron siyang depensa. Sasabihin niya, teka muna, sinunod ko lang naman yung national budget, yung General Appropriations Act na isang batas. Nakalagay ko kasi doon sa General Appropriations Act, pwede kong turin yun. Kaya sinunod ko lang. Kaya may depensa siya. Kung madalit sabi, he was just following the law. A law which, according to the Supreme Court's decision now, yung particular na provision na yun, na rider na sinama nila ron, unconstitutional. Labag sa ligang batas yun, sabi niya. Kasi yung provision sa pagbibigay ng affordable health services ay nilabag mo. Pangalawa, sabi niya, hindi pa pwede yung rider mo. Kailangan, kung gusto mong Kung talagang concern kayo sa Pilipino
at lalo sa kanilang kalusugan. Uunahin nyo to, ayusin. Tandaan nyo yan. Pagagandahin nyo ang sistema dyan. Yan sabihin ko sa inyo. Di ba pag mahal mo ang isang tao kayo, bigyan ko example, di ba pag mahal nyo isang tao, magregalo ba kayo na may kapintasan? Aba, riregaluhan mo siya ng cellphone, riregaluhan mo siya ng basag, yung mahal mo. Aba, yung jowa mo, mahal mo, riregaluhan mo siya ng basag? Hindi, di ba? Yung walang kapintasan, riregalo mo sa kanya, yung pinakamaganda nga eh. So kung talaga sinasabi nila, mahal nila taong bayan, asikasuhin nila yung problema dito. Tama, mali? Yung Universal Health Law, gumawa ka ng hiwalay na batas. O, yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Ang problema, ito, meron ng isang legal issue dyan. Sabi niya, ng Korte Suprema, wala raw pananagutan si Presidente Marcos Jr. Tayo, sumasalunga tayo. Pareho ng pagsalungat ni Justice Marvick Leonen. May dissenting siya eh. May concurring separate opinion siya. Sabi niya, and I agree 100%. Merong grave abuse of discretion si Presidente Marcos Jr. dyan. Bakit? Sinertify niyang urgent yung General Appropriations Act kung saan doon nagbigay ng kapangyarihan na mag-transfer ng pondo dyan sa PhilHealth. Oh, wala na namang kinalaman yung presidente. Nakang teting naman. Lahat na lang walang kinalaman. Ibabalik mo sa National Treasury. Alam niya naman na mali yun. At hindi niya maaaring sabihin na hindi naman ako abogado, hindi ko alam. Bakit ba? Alam mo, okay naman si BBM eh. Pero sir, ano ba ginagawa niyo sa gobyerno, sir? Bakit pag tinanong kayo parang wala kayong alam? Hindi ba? Ano ba to? Ano ba tayo? Lutang ba tayo? Di ba? Taong bayan ang hihingi ng accountability sa Ang dami mong abogado dyan eh. Sobrang dami ng abogado sa Malacanang. Siyempre, kukonsulta mo yan. Mali yan eh. Gumawa lang kayo ng paraan. Kaya, sabi ni Justice Leonen, may grave abuse of discretion. Kaya dapat managot ka dyan. Kung pwedeng hindi ka mananagot ngayon sa dinimanda ka, pwede yan, it will fall under an impeachable ground. Kasi, papasok yan sa violation, isang pagtataksil dun sa sinumpa mong maglilingkod ka ng matapa. Betrayal of the public trust. O, hindi po ba? O, yan ang ang problema. Meron pang isang portion ng desisyon, Franco, na medyo questionable. Ano po yun? Ano sabi niya? Kongreso, mali yung ginawa nyo na nag-rider kayo dyan. Iligan yung ginawa. Hindi po pwede yung ginawa nyo. Kaya dapat, ibalik nyo yung pera na transfer nyo sa National Treasury. Billion-billion yun. Ibig ko sabihin, yung gobyerno, sa pamamagitan ng Kongreso, ilalagay kayo sa General Appropriations Act. Maglalagay sila ng pera sa PhilHealth, ibabalik nila yung nawala. Teka muna, saan manggagaling yung ibabalik ng pera? Doon sa isang ahensya. Tama ba? Siguro, nasa isip ng Korte Suprema. Di ba nilagay nila sa National Treasury? Hindi kailangan yung National Treasury balik sa kanila. Parang tama, pero mali eh. Bakit o kanya mali? Yung pera kinuha nila sa PhilHealth, inilagay nila sa National Treasury. Pero ang problema, yung pera nandun na kinuha nila sa PhilHealth, ginamit to sa pagpondo ng mga flood control program. Tama sinabi ni Auntie Claire. Napapagawa ng tulay para yung mga tao pupunta dun sa ospital, mapapabilis ang pagpunta.
Parang ata sinabi niya yun eh. Correct nyo nga ako kung mali yun o i-reconstruct nyo kung ano yung pagkakasabi. Ilagay nyo nga dyan. Parang ganun eh. checks na hindi naman noon nangyari. Ninakaw. Para tingin ko rito, nahulaan ko, wag lang mapahiya sila. Yung pera na galing sa PhilHealth ng mga walang iyang tiwaling miyembro ng Kongreso at Senado. Nako, pati Senado. Sino kaya yung senador na yon? Ha? Ilagay nyo nga sino senador na yon? Ha? Yung isang senador dyan, na akala mo nagmamalinis, yung nagbabalak yata maging presidente. No, hindi ko alam ha. Ilagay nyo kasama ko sino yon. Mga private contractors at mga DPWH kung maniniwala kayo sa mga investigasyon na lumabas na itinuturo sila at may mga pag-amina. O ang tanong ngayon, kung yung pondong kinuha mo sa PhilHealth, ibinalik mo nga totoo sa National Treasury. Pero yun napunta rin sa appropriation para sa mga flood control projects na ninakaw ng mga walang hiya. Bakit ngayon, yung taxpayer, pera na naman ng gobyerno, ang ilalagay mo sa PhilHealth? Aba, ninakawan na nga ang taong bayan. Pagkatapos siya pa magre-reimburse sa PhilHealth? Maliho yata yun. O walang galang na sa Korte Suprema. Mukhang hindi yata nakita niyo yun. Ang kailangan na magbalik ng mga pera, yung mga nagnakaw. Yung mga nagnakaw na ngayon nga, di ba, meron na mga nagsole. Meron tayong mga kinumpis ka, mga sasakyan. Susole, 100 million yata sinole. Sa tingin nyo, sa 60 billion or billion, kayang punuan ng 100 million? Sasabihin, buti niya, nagsole eh. Di ba, kaya nag-issue na yung restitution na yun kay Diskaya eh, di ba, sir? Kasi, porket nagsoli si Bryce ng isang kotse at sakyan na mamahalin, sports car yata yun, aba, gusto na lahat, restitution. Hindi kami papayag mga Pilipino. Di ba na wag na isoli yan. Basta makulong lang sila, papalagot yung big fish. Wag nang maulit. Penta. Dapat, yung mga sinoling pera, galing doon sa mga flood control projects na katiwalian, yung mga kinumpiskate na mga sasakyan, na mga binibenta ngayon, at kung ano-ano pang kukunin na mga properties na pag-aari ng mga nagnakaw na yan, yun ang ilalagay mo sa PhilHealth sapagkat yun ang ninakaw. Hindi yung taxpayer ang maglalagay na naman sa PhilHealth. Abay, para tayong niluto sa sariling langis natin. Hindi po ba? Yun ang aking masasabi dyan. Kaya sabihin natin mag-file kayo ng motion for reconsideration. Yung mga bagay-bagay na sinabi ni Justice Marvick Leonel at saka yung ating mga pagsusuri. Sabi niya yun, mali yata. Pero tama yung desisyon unconstitutional. Napakaganda ng ating mga naging talakayan ngayon. Attorney, medyo mabibitin tayo sa oras. Meron pa sana tayong mga balita pero dako na po tayo sa ating mga text messages. Ito po, Attorney, para sa ating message mula kay Cosmo. Naghahanda si BBM sa maaaring pag-alsa ng taong bayan sa kanyang korap na administrasyon kaya idinadaan niya sa pagtaas ng base pay ng men in uniform. Dito natin makikita ang karakter ng mga men in uniform natin. Their loyalty should first be to God and to the country, not to corrupt leaders. Talagang hindi matatakasan ang perception o paniniwala ng taong bayan. Ang ginagawa ni Presidente Marcos Sr. sa pagtaas ng base pay ng military, ang men in uniform, effectively, sinusuhulan mo yan, maging loyal sa'yo. Yun. Kasi nga, nagagalit ang taong bayan, nagrarally. Isa lang overall sa akin talagang mahina po talaga. Sige, palagay natin ang leader natin, hindi siya kurakot, sige, natatrabaho. Pero aminin niyo mahina talaga. Totoo lang, mahina talaga. Nahihinaan ako.
nagrarally Pasensya na, opinion ko yan, ha? at kung hindi mo mapigilan ang mga pagrarally ng taong bayan at nakikita ng mga sundalo na wala ng pagtitiwala ang taong bayan sa gobyerno, kakampihan nila ang taong bayan. At ang feeling ngayon ng presidente sa pamamagitan ng pagbibigay nila, baka yung loyalty nila, mabili mo. Ako po hindi naniniwala doon na mabibili mo. Yung mga yan, karapat dapat lang naman talaga nasa laitasan. Hindi ba tinasan, dinoble ang sweldo nila? Mga men in uniform ni Presidente Duterte. Doble pata, eh. Kumbaga, nabusog na nga sila eh. Pero, hindi ibig sabihin, ang loyalty nila doon sa tao. Ang loyalty nila sa ilalim ng saligang batas ay bigyan nila ng serbisyo at proteksyon ng taong bayan. Tama. Kaya Tama, ganyan dapat. kanilang loyalty ay doon sa taong bayan, hindi doon sa taong nahalal na presidente o kung ano mang posisyon mo na gumagawa ng labag sa interes ng taong bayan. Ako'y naniniwala na, alam nyo, ito, may kikwento ko sa Efra ko, hindi ko alam kung naikwento ko na ito no, programa natin. Yeah, attorney. Noong isang araw, ako po'y kumain dyan sa isang restaurant, Marikina, sa isang mall. May pagdating ko doon sa restaurant, merong isang hapag sa lamesa. Kumakain sila. Binila ko mga 11 babae. Yung isa may naka-uniform na pulis at may isang lalaki. Okay. Nung ako'y kumakain, napapansin ko na nagbubulungan sila. Siguro nakilala ako. Noong ako'y matapos, yung lalaki lumapit sa akin, "Sir, pwede mo ba kaming magpa-picture sa inyo?" Sabi ko, "Bakit naman? Baka napagkamalan nyo lang ako." "Hindi ako kayo." "Kayo sekpa na yun." Sabi ko, sige. Nagtayuan sila, parmeso. "Hindi, huwag na kayong tumayo. Ako na lang lalapit sa inyo." So, madali sabi, pumunta ako sa kanila, tumayo ako sa kabisera, at nagpakuha na ng picture. Picture na kami. Ngayon, teka muna ako. Taga-saan ba kayo? Taga-Marikina ba kayo? Opo, taga-Marikina kami lahat. Saan kayo ng Marikina? Alam mo, parang sagot nila, "Sir, Marikina PNP kami." "Ha? Mga pulis pala kayo lahat?" Kaya pala yung isa na uniform. "Opo, pulis kami lahat." Teka muna. Yung picture natin, pag nakita ni Bongbong Marcos yan, at nakita kasama niyo ako, kritiko. Wala siyang pakialam kahit pa picture diyan. Yan ang hirap sa politiko ngayon, eh. Di ba yung isa talagang pulis nagsalita, tinanggal sa serbisyo? Ng administrasyon. Kayo ipares, sama kayo sa kulungan. Di ba ang pinakamaraming bumoto kay Marcoleta pati sa mga PDP laban? Di ba yung mga personal yata, di ba? Alam mo, sagot nila, hindi kami, Duterte kami, Duterte. Pero yan ang sinasabi ko sa'yo. Yung mga yan, kahit bigyan mo ng mataas na sweldo yan, karapat dapat lang naman. Hindi mo mabibili yan. Tama. Talagang puro Duterte ang mga men in uniform. Okay, hanggang dito lang po muna tayo mga kababayan natin. No? Basta po, ito na po, alam naman natin ang nangyayari ngayon sa sitwasyon ngayon. Talagang todo takip. Talagang wala silang maisabay. Kundi, yung issue, kapag Duterte na nakasalang, talagang, yun na yun. No? Kinalilimutan na yung mga nakaraan, yung mga flood control. Basta pag Duterte, ang bilis. Di ba yung mga Pinglawan, ang bilis. Pati yung pare, ang bilis. Pag trilyon ang pinag-uusapan, yung mga Saldico, mga BBM, mga ganyan, wala sila marinig. Nagmamasid sila. Di ba? Okay, yan lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.